Bakit kakasuhan mo si Bong? Hindi mo kakasuhan si Martin. Hindi mo kakasuhan yung congressman. Pareho lang yung antas ng ebidensya. Bakit hindi pa hanggang ngayon iniimbestigahan si Martin Romualdez? Ano na nangyari kay Martin Romualdez? 3 tao nagsasabi. Yung isa hindi under oath, pero na-corroborate niya yung isang under oath na hearsay. Yung isa direkta, si Gutesa. Anyari, wala. Double. Kung if you are going where the evidence leads, bakit si Martin wala na naman? Bakit yung ibang mga congressmen kasama si Martin, sinasabi ni Remulla, hindi pwedeng plunder? Mahirap patunayan yan. Pareho yung ebidensya against the congressmen at kay Revilla. Bakit si Revilla plunder? Yung iba malversation, graph lang. Ikala mo naman yung patunayan. Tinitingnan ko yung ebidensya. As far as I can read from the papers, pareho lang ang antas ng ebidensya. Ay, nako. Anyway, ito ang sinasabi ko. Matuloy tayo rito sa ating paksa. Mga magulang at mga kapatid. Ito, natutuwa ko rito. Kita nyo, noong sumabog na yung mga alegasyon ng drug use, noong nakikita nila na nagkandaloko-loko na tong ICI, na umaabot na kay Sandro sa Pangulo yung alegasyon, mali-maleta, may mga ginagawa sila upang ilihis. Natalo pa sila sa Supreme Court, di ba? Yes. Okay. Anong ginawa nila para ilihis? Number 1, ito tingnan nyo ito, tingnan nyo itong ginagawa nila. Biglang nabuhay yung kaso laban kay Atong Ang. Di ba? Lumabas kanina. Kakasuhan daw si Atong Ang. Ang tagal na nung sabungero na yun Di ba? Taon na yun Nasa baba pa kami ni Doc Che, nagraradyo. Issue na yung sabungerong yun. Okay, hindi lang yun. Para makita natin ang kaipokrituhan ng administrasyon na to at ang pagpupumilit nilang pagtakpan yung mga issue laban sa kanya. Sino ang nagsasabi na si Ang ay sangkot sa mga sabungero? Etong si June Patidongan, isang tao. Okay, sabihin na natin na siyempre nandyan si June Patidongan, hawak nila, gumawa ng affidavit, di ba? Okay. Pero noong wala pang affidavit yan si June Patidongan, at i-fact check nyo ko, papakita ko sa inyo yung pruweba ng sinasabi ko. Hindi ko lang pwedeng hanapin ngayon, siyempre. Hindi pa nagsasagawa ng sinumpaang salaysay na yan. Di-display na nila sa publiko at pinagsalita na nila laban kay Atong Ang. Bago sabi nila, merong ebidensya ito. Di ba, pumalag pa nga yung Prosecutor General si Dong Fadulyon. Yes. Di ba? Kilala mo si Dong Fadulyon, di ba? Sabi niya, teka muna, hindi ba pwede yan at hindi pa nakaka-oath yan? Tama. Di ba? Eventually nag-oath. Okay, di ba? Okay. May sinumpang salaysay. Okay. On the basis of the testimony of one person, si Patidongan, dinimanda nila si Atong Ang. Okay. Okay. Si Martin Romualdez, sinabi ni Gutesa under oath sa Senado. Okay. Nag-deliver siya ng mali-maletang pera sa bahay ni Martin Romualdez. Yes. Sinabi ng mga diskaya under oath sa Senado. Although hearsay, tayo patas dito Opo. Kausap daw nila si Saldico at ang pera daw ay para kay Martin Romualdez. Okay? Hearsay yun, di ba? Hearsay. Pero, lumabas mismo si Saldico na sinabing totoo ang sinasabi ni Diskaya, totoo ang sinasabi ni Gutesa. Nag-deliver kami ng bilyon na pera na sa loob ng maraming maleta kay Martin Romualdez. Bakit hindi pa hanggang ngayon iniimbestigahan
si Martin Romualdez. Ano na nangyari kay Martin Romualdez? Pumunta sa ICI, closed door. Anong rekomendasyon? Wala! Ang ombudsman. Wala! Ang DOJ. Walay! 3 tao nagsasabi. Yung isa hindi under oath, pero na-corroborate niya yung isang under oath na hearsay. Yung isa direkta, si Gutesa. Anyari, wala. Double standard. Okay. Yun ang sinasabi ko. Okay, eto. Eto pang isa. Yes. Si Bong Revilla ay kakasuhan daw ng plunder na naman. Naman? Oo! Nandito. Kakasuhan daw ng plunder na naman. Sabi nga ni Kwan, natatawa ko rito Sabi niya, nakakahiya, sabi ni Boying, kasi magkakilala yung pamilya namin, yung mga anak namin, magkakilala. Kanya lamang ay wala tayong magagawa. Kasi we will go where the evidence leads. Kung if you are going where the evidence leads, bakit si Martin wala na naman? Oo. At saka ito alam nyo, diskarte na yan sa politika. Mamaya, ito yung background niya, no? Malversation and plunder charges. Tungkol sa mga na-uncover daw ng ICI. Pero bakit yung ibang mga congressmen kasama si Martin, sinasabi ni Remulla, hindi pwedeng plunder? Mahirap patunayan yan. Pareho yung ebidensya against the congressmen at kay Revilla. Bakit si Revilla plunder? Yung iba malversation, graph lang. Kala ko ba mahirap patunayan? Tinitingnan ko yung ebidensya. As far as I can read from the papers, pareho lang ang antas ng ebidensya. Hindi siya malakas. Bakit si Revilla, si Bong Revilla, hindi siya malakas, ay plunder ang tinitingnan? Yung iba ayaw ng plunder at mahirap daw. Unang-una, mahirap patunayan. Hindi mo kaya patunayan, mahina ka. Ayun lang. Oo, ang dami na nag-file ng plunder di ba? Yun ang sinasabi ko. Double standard. Hindi po tayo kakampi ni Bong Revilla. At saksi po kayong lahat kung paano natin upakan si Bong Revilla nung kampanya. Nag-advertise pa yun dito sa programa natin, di ba? Pero hindi pa rin natin tinantanan. Lagi nating sinasabi, oy, Kuya Bong, suli mo naman yung kasakaso ninyo, yung kasama si Napoles na na-acquit ka, pero sinabi ay dapat magsoli ka. At mismong yung Sandigan Bayan Justice na si Estuesta, si Associate Justice Estuesta, nagsasabing ang interpretasyon noon ay dapat isoli niya yung pera. May civil liability, wala lang criminal liability. Hindi po tayo kakampi ni Kuya Bong, although matagal po ang association ng pamilya namin sa mga Revilla. Unang-una, malayo namin kamag-anak yung mga Bautista. Pangalawa, nung unang-unang lumaban na senador, yung tatay niyan, campaign manager niyan, isa sa mga campaign managers, tatay ko. Magkaibigan yung mga yan. Matagal. Ang consultant niyan kasi, kaibigan din ng tatay ko, yung nasirang Paul Salcedo, yung artista. Oo. Pero, binabatikos natin yan. Pero sa ngayon, kailangang italakay natin bakit ganun.